Mga ka-clover, alam nyo ba na ang snake plant o sansevieria plant ay isa sa napakaswerteng halaman na hindi nawawala sa listahan ng mga maswerteng halaman taon-taon dahil ang snake plant o sansevieria trifasciata ay higit pa sa isang magandang karagdagan sa anumang tahanan. Bukod sa aesthetic appeal nito, maraming benepisyo ang dala ng halaman na ito, kapwa sa kalusugan at sa swerte, ayon sa paniniwala ng maraming Pilipino. Mga benepisyo sa kalusugan. Paglilinis ng hangin. Isa sa pinakatanyag na benepisyo ng snake plant ay ang kakayahan nitong linisin ang hangin sa loob ng bahay. Epektibo itong nag-aalis ng mga nakakapinsalang toxins tulad ng formaldehyde, benzene, at trichloroethylene na karaniwang matatagpuan sa mga pintura, pandikit, at iba pang mga kemikal sa bahay. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin na ating nilalanghap, lalo na para sa mga taong may allergy o hika. Pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog, ang snake plant ay naglalabas ng oxygen sa gabi, hindi gaya ng karamihan sa mga halaman. Ang dagdag na oxygen na ito ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog na nagreresulta sa mas maayos na pahinga at mas mataas na enerhiya sa umaga. Pagbabawas ng stress, ang pag-aalaga ng halaman ay kilala na nakakapagpahinga at nakakabawas ng stress. Ang simpleng akto ng pagdidilig at pag-aalaga sa snake plant ay maaaring maging isang therapeutic na gawain na nagbibigay ng pakiramdam ng kalmado at katahimikan. Ang presensya mismo ng halaman ay nakakapagdagdag ng kaaya-ayang ambiyans sa isang silid. Mga benepisyo sa swerte. Ang snake plant ay matagal nang itinuturing na maswerteng halaman sa maraming kultura, kabilang na ang mga Pilipino. Ang mga paniniwalang ito ay nagsasabi na pag-akit ng good luck at prosperity, sinasabing ang matigas at matibay na dahon ng snake plant ay sumisimbolo ng katatagan at paglago na umaakit ng good luck at financial prosperity sa tahanan. Pagtataboy ng masasamang espiritu, ayon sa Feng Shui, ang snake plant ay may kakayahang mag-absorb ng negatibong enerhiya at protektahan ang tahanan mula sa masasamang espiritu. Inilalagay ito madalas malapit sa mga pintuan o bintana upang mablock ang masamang energies na pumapasok. Pagpapabuti ng relasyon, ang snake plant ay sinasabing nagtataguyod ng good vibes at pagkakaisa sa pamilya. Ang pag-aalaga nito ng sama-sama ay maaaring maging isang bonding experience na nagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Sa kabuuan, ang snake plant ay isang kapakipakinabang na halaman na nag-aalok ng maraming benepisyo, kapwa sa kalusugan at sa swerte. Ang pag-aalaga nito ay hindi lamang nakakapagpaganda ng tahanan, ngunit nakakapagbigay din ng positibong epekto sa ating pisikal at mental na kalusugan at sa ating pangkalahatang kagalingan. Ang tatalakayin natin ngayon ay kung papaano magkaroon ng bulaklak ang snake plant. Ganito ang sekreto ng pampabulaklak ng snake plant. Bukod sa organic siya, magugulat kayo o maaaring matatawa o mandidiri, pero ito. May katotohanan dahil naalala ko ang mother ng aking kapitbahay noong araw na sa probinsya ng Visayas pa kami nakatira. May mga bata na naglalaro at nagtataguan sa hardin ng bahay ng aking kaibigan, kasama na ako sa mga larong iyon. Ngunit may isa kaming kalaro na bata na biglang umihi doon sa malagong snake plant na tanim ng nanay ng aking kaibigan. At tamang parating naman sa bahay na iyon ang nanay na may-ari ng snake plant. Inihian ng lalaking bata ang halamang snake plant at nakita iyon ng nanay ng kapitbahay namin. Hindi naman siya napagalitan ng nanay, ngunit natawa pa nga ito. Pero ang halamang snake plant na iyon ay parang wild snake plant siya, ngunit napakaganda ng halaman na iyon. At kalaunan, lumipas ang ilang linggo, biglang namulaklak ang snake plant at biglang gulat ang nanay na nagkwento sa amin na taon niyang inalagaan ang halaman na iyon ay hindi man lang namulaklak. Ngunit buhat ng naihian ng bata ang halaman, ay iyon ang sumagi sa isip ng may-ari na baka sa ihi nagkaroon ng bulaklak ang snake plant. At noong mga panahon na iyon ay hindi pa masyadong napababalita ang mga maswerteng halaman, ngunit talaga namang ang pamahiin at kasabihan ay nagsimula pa talaga noong araw at ng mga insik din. Sa maniwala kayo't hindi, umaman ang pamilyang iyon magpahanggang ngayon sa hindi matukoy kung anong dahilan ang pag-unlad ng kanilang pamumuhay bukod sa kanilang sipag at tiyaga. Kaya naman, nang dahil sa snake plant at mga bulaklak, ay isa sa pinaniniwalaan nilang nagbigay ng swerte sa kanila. At hindi lang ang pag-ihi ng bata ang patunay na dahilan ng pagkaroon ng bulaklak, kundi ang ihi ng isang tao ay may kakayahan maging fertilizer, ito. Alam kong may mga nagsasabi na ang ihi ng tao ay may kakayahang maging fertilizer sa halaman.
Ngunit mahalagang linawin na hindi ito isang simpleng ki o ihindit na sagot at nangangailangan ng masusing pag-unawa sa komposisyon ng ihi at ang mga epekto nito sa mga halaman. Ang ihi ng tao ay naglalaman ng iba't ibang sustansya na kinakailangan ng mga halaman para lumago, tulad ng nitrogen, phosphorus, at potassium. Ang mga elementong ito ay mahalagang sangkap sa mga commercial na fertilizers. Kaya naman, sa teorya, maaari itong maging isang mapagkukunan ng sustansya para sa mga halaman. Gayunpaman, mayroon ding mga potensyal na panganib at limitasyon sa paggamit ng ihi bilang fertilizer. Mataas na konsentrasyon ng mga sangkap. Ang ihi ay may mataas na konsentrasyon ng mga sustansya, at kung hindi ito maayos na madilute, maaari itong masunog ang mga halaman. Ang pagkasunog ng halaman ay nangyayari kapag ang konsentrasyon ng mga sustansya ay masyadong mataas na nagdudulot ng pinsala sa mga ugat at dahon. Presensya ng mga nakakapinsalang sangkap, bukod sa mga sustansya, naglalaman din ang ihi ng mga sangkap na maaaring makasama sa mga halaman tulad ng mga bakterya at iba pang pathogens. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng mga sakit sa halaman at makapinsala sa kanilang kalusugan. Amoy. Ang ihi ay may malakas na amoy at ang paggamit nito bilang fertilizer ay maaaring maging sanhi ng hindi ka nais-nais na amoy sa paligid. Pagkakaiba-iba ng komposisyon. Ang komposisyon ng ihi ay nag-iiba-iba depende sa dieta at kalusugan ng tao. Ang ilang mga gamot at suplemento ay maaari ring makaapekto sa komposisyon ng ihi, na maaaring makaapekto sa epekto nito sa mga halaman. Dahil sa mga potensyal na panganib at limitasyon na ito, mahalagang mag-ingat sa paggamit ng ihi bilang fertilizer. Inirerekomenda na i-dilute ito ng sapat na tubig bago gamitin at sundin ang mga tamang pamamaraan upang maiwasan ang pagkasunog ng halaman at pagkalat ng mga sakit. Mas mainam na kumonsulta sa mga eksperto sa paghahalaman bago gamitin ang ihi bilang fertilizer upang matiyak ang kaligtasan at epektibong paggamit nito. Ang paggamit ng commercial na fertilizers ay mas ligtas at mas maaasahan para sa karamihan ng mga halaman. Ang ihi ng tao ay isa lamang opsyon na pwedeng maging fertilizer sa halaman gaya ng sinabi ko kanina. Ulitin ko, kung gagamit kayo bilang fertilizer ang ihi ng tao, ay haluan mo ito ng tubig. Sa Feng Shui, ang bulaklak ng snake plant ay itinuturing na maswerte dahil sa maraming kadahilanan na kadalasang sumasaklaw sa simbolismo at mga katangian nito na iniugnay sa positibong enerhiya at swerte. Ang mga interpretasyon sa Feng Shui ay batay sa mga paniniwala at tradisyon na pinagtibay sa loob ng maraming siglo. Narito ang ilang dahilan kung bakit itinuturing na maswerte ang bulaklak ng snake plant sa Feng Shui. Bihirang pamumulaklak, ang snake plant ay kilala sa pagiging matibay at madaling alagaan, ngunit hindi madalas mamulaklak. Ang pamumulaklak nito ay itinuturing na isang espesyal na pangyayari na sumisimbolo ng biyaya at good fortune. Ang pagiging bihira ng pamumulaklak ay nagbibigay dito ng aura ng espesyalidad at pagiging kakaiba na nagpapalakas pa sa paniniwalang ito ay isang senyales ng swerte. Simbolismo ng paglago at pag-unlad, ang bulaklak ng snake plant, kahit maliit at hindi kapansin-pansin kumpara sa ibang mga bulaklak, ay sumisimbolo pa rin ang paglago at pag-unlad. Sa Feng Shui, ang paglago ay naugnay sa positibong enerhiya at pag-unlad sa buhay. Ang paglitaw ng bulaklak ay maaaring ituring na senyales ng pag-unlad sa mga aspeto ng buhay gaya ng karera, relasyon o pananalapi. Pagbabalanse ng enerhiya, ayon sa Feng Shui, ang mga halaman ay may kakayahang magbalanse ng enerhiya sa isang espasyo. Ang snake plant, dahil sa matibay at matitindig na dahon, ay itinuturing na isang halaman na nagbibigay ng proteksyon at nagtataboy ng negatibong enerhiya. Ang pamumulaklak nito ay nagpapalakas pa sa kakayahang ito na nagdudulot ng mas positibo at balansing enerhiya sa tahanan o opisina. Pag-akit ng positibong chai, ang I-chai ay isang konsepto sa Feng Shui na tumutukoy sa daloy ng enerhiya sa isang espasyo. Ang mga bulaklak, sa pangkalahatan, ay itinuturing na nag-aakit ng positibong chai. Ang pamumulaklak ng snake plant ay maaaring ituring na isang palatandaan na ang daloy ng positibong enerhiya sa isang lugar ay malakas at malusog. Pagpapabuti ng muod, ang kagandahan ng bulaklak ng snake plant, kahit maliit, ay maaaring magpabuti ng muod at magdulot ng pakiramdam ng kaligayahan at katahimikan sa mga nakakakita nito. Sa Feng Shui, ang pagpapabuti ng mood ay naugnay sa pag-akit ng positibong enerhiya at swerte. Sa buod, ang paniniwala na ang bulaklak ng snake plant ay maswerte sa Feng Shui ay batay sa simbolismo at mga katangian nito na iniugnay sa positibong enerhiya, paglago, proteksyon at pagbabalanse.
Ang mga paniniwalang ito ay may malaking kahalagahan sa kulturang Tsino at sa mga sumusunod sa prinsipyo ng Feng Shui. Ako ay talaga namang isa sa mga naniniwala ng pamahiin, kahulugan at simbolismo, kaya ang ihi ng tao ay dati ko pa iyang nagawa. Ngunit sa dami ng mga fertilizer ngayon, mga ka-clover, nais mo bang itry ang ihi mo para mamulaklak lang ang snake plant mo? Like, comments and share. Maraming salamat!